Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. So update ko lang mga kayo mga ka-DIY dito sa bagong shop natin. Dito sa Isla ng Boracay sa malapit sa Club Galaxy sa Back Beach. Ito mga ka-DIY yung aking setup dito sa ating munting shop. So dito mga ka-DIY is meron akong binuksan dito dalawang 12 volts na 1 kilowatt SNAD inverter at saka SNADI inverter. So ang problema ng SNADI is control card at yung isa naman is sabog yung mga MOSFET sa output. So, ayan. So, orderan natin ng mga piyesa yan. At yan yung pinakamesa natin sa main mesa natin. Sa pinakamain, sa troubleshooting natin. Para sa panel. Yan mga ka-DIY. So, sobrang kalat dito sa mesa. Kasi nga mga ka-DIY is hindi pa ako nakapagligpit ng mga kalat dito. Sobrang gulo ng ating mesa. Pero ano lang naman ito mga ka-DIY. Update lang natin. So, dito mga ka-DIY. Ito naman yung solar setup natin. Ito yung nagpapagana sa buong shop natin. So wala tayong kuryente at solar setup yung nagpapagana. So ayan mga ka-DIY yung dalawang solar panel na 630 watts. So nandyan pa. At meron pa tayong repair doon sa kabila. Yan bali meron tayong isang kwarto doon sa dulo. At yan yung mga repair natin dito. So hindi pa natin natatapos. Isang CRT. Yan kahit CRT pinapatos pa rin. So ito mga ka-DIY dito banda ay meron tayong amplifier yan, tapos na yan, tapos ito naman, tapos na rin. Itong mixer is close na lang natin yan kasi okay na yan. So de-deliver na lang natin yan or pa-pick up sa ating mga customer. So ayan, nag-video pa talaga yung isang yun Yan. So ito yung munting setup natin dito sa shop natin. Dito naman mga ka-DIY sa bandang harapan is ayan mga ka-DIY washing machine dito yung mga nire-repair natin, okay na yan. So ito naman mga ka-DIY is nabili natin, ito yung sunod natin i-vlog. So nabili natin yan sa nag-junk shop. Ito ayos na yan, nagawa na natin ito, mga refrigerator na maliliit. So yan mga butas yan, mga sira niyan. Ito yung mga washing machine natin na automatic, so okay na yan. Natapos na natin ito, nabili natin, so goods na yan, naayos na natin, pati yung mini ref na yan na maliit. Ito, water dispenser, so goods na yan, pati aircon, goods na rin yan. Yan to, so tumatanggap tayo mga ka-DIY na kahit anong klase ng repair dito. So ito naman mga ka-DIY yan, merong nag-deliver sa atin kanina na customer yun, so doon ko lang muna ipinark yung natin, yung malaking refrigerator, so walang space dito sa itaas, kaya doon muna sa ilalim. So yun yung ating service. Kulong-kulong or top down. So ayan, ito lang yung ating repair dito. So dito naman mga ka-DIY, kung napapansin nyo, meron din tayong car wash dyan. Yan ang sa solar din kinukuha yan. Ito naman yung mga mini ref na hindi pa natin nagagawa. Tapos may mga washing machine. Sa mga TV naman mga ka-DIY, meron tayong mga display dyan sa labas, pero yung iba naubos na nating kinatay. So nagkatay tayo, magigit 100 na siguro yung kinatay natin. So yan na lang yung natira, may mga natitira pa. At yung mga board is na-repack na rin natin. So ito mga ka-DIY, yung iba hindi pa namin natapos i-repack. Yan kasi nga busy dito sa shop natin. Kahit bago lang tayo, so maraming nagpapaayos dito sa atin. So yan, meron pa mga natira na hindi pa nabaklas na mga LED TV. Yan yun yung update natin mga ka-DIY dito sa ginagawa natin sa mga repair shop. Sa repair shop natin, yan yung update natin. So sinare ko lang dito sa ating mga viewers at subscriber na nandito tayo sa Isla ng Boracay na ito yung shop natin. So hindi pa talaga ito mga ka-DIY, yan may pumasok na power amp. So ito trouble natin yan pagka may oras. Power amp may pumasok. Tapos ayan, bali dito mga ka-DIY is may mga stock pa tayo yon, yung dalawang tibing yon. So ayos na yung isa hindi natin nadali kasi LCD yung yung problema. Doon naman sa gilid yun yung pinaka-kwarto natin. So yan yung naka-standby lang muna na 630 watts para sa upgrade natin. So dito naman na side mga ka-DIY, maglalagay ako dyan ng mahabang kabinet. At dito naman sa mesa natin is habaan pa natin hanggang doon sa dulo. So ang baan natin yan. Tapos maglalagay dito sa pinaka-wall ng maliliit na box para sa electronics. Ayan, para sa mga parts. Lahat ng parts is pabibilhin na natin. Tapos dito naman yung nakakalat pa yung ating mga top board dyan, yung mga mga gamit natin, so nakatambak pa dyan. At ito naman yung mga refrigerant natin, yung mga Freon, yung iba pang stock natin hindi pa nakarating doon pa sa kabila, hindi pa natin nalipat talaga totally. Kukunti pa lang ito mga ka-DIY, so napakarami pa doon sa kabila ng gamit natin. Ano pa lang ito mga ka-DIY, 1/4 pa lang ito sa mga gamit natin at hindi pa natin nadadala yung iba. Pati yung mga materyales sa mga rep, aircon, hindi pa natin talaga nadadala. So ito naman yung aking monitor mga ka-DIY. Yan po ay isang plasma.
So plasma TV yan mga ka-DIY, yan ang ginagamit ko para sa monitor, pag troubleshoot ng mga SMD, na mga troubleshooting. Yan para sa mga panel issue, at yan naman is pang silip natin sa ating mga pag mag-revolve tayo or magkinang tayo ng mga IC. So yan ginagamit natin yung kamerang yan. So yan mga ka-DIY, napakalinaw talaga ng plasma. Plasma TV lang ang malakas mga ka-DIY, napakalinaw at napakaganda ng resulta kapag plasma ang ginamit natin na monitor. So dito mga ka-DIY, meron din yung nakatambak panel issue, pati yung mga board yan nakakalat pa, hindi pa natin naligpit, at marami pang mga parts talaga na hindi pa natin dito na-display. At the same time, dito naman yung mga lagayan ng tester ko, at dito sa kabila yung mga short killer at yung iba't iba pang mga parts. At dito naman na side, ito naman yung lagayan natin ng mga remote control at yung ating mga parts ng TV. At yan mga ka-DIY, ito yung mga parts naman sa amplifier natin. So kahit pa paano meron tayong mga parts sa amplifier, at meron din tayong mga parts na hindi pa natin napapalabas kasi nga sobrang dami at kumakalat sa mesa. So hindi pa tayo nakapaglagay dyan ng mga drawer, kasi nga yung drawer yung paglalagyan natin ng mga parts. Yan, lahat ng electronic parts is bibili na natin. Parts ng welding machine, parts ng mga amplifier, parts ng aircon, parts ng TV, parts ng mga basta electronic at mechanical is mag-stock tayo ng parts. So sobra isang buwan pa lang kami dito mga ka-DIY, at talagang okay yung repair. At yan yung ano natin, pinaka repair shop dito sa malapit sa kalsada. At dito naman sa likuran, dito naman yung back beach. Dito na side is back beach, so pupuntahan natin. Bali yung back beach ay sa likod lang ng shop natin. At yan, napakaganda ng pwesto at malakas yung hangin. At dito na side, yan na po yung back beach natin. At yan, medyo malakas ang hangin ngayon, at kung napapansin nyo ay medyo masama yung panahon at malakas ang hangin. So kaya mas magandang spot din dito is maglagay ng windmill. So yung windmill, yun ang gagamitin natin para ang source ng kuryente natin sa gabi is magkaroon din tayo ng source ng kuryente sa gabi. Kahit gabi na is mag-charge pa rin yung ating battery gamit yung windmill. So may plano pa tayong mag-upgrade para sa windmill dahil malapit tayo sa dagat. Yan, malakas ang hangin, at kung napapansin nyo, yan o, lumalakas ang hangin dito. At kung napapansin nyo mga ka-DIY, yung pinakabubong natin yun. Yan yung bubong ng ating shop. Malaking bahay kasi to, malaking building. At yan paglalagay natin sa tuktok, lalagyan natin ng windmill yan. So marami pa tayong mga i-upgrade sa shop natin para maging free energy talaga tayo dito. So hindi tayo gagamit ng kuryente talaga na grid, kasi nga gusto kong free yung ating gagamitin. So all in all, kaya naman magpagana ng ref, aircon, mga appliances, basta hindi lang umabot ng 3,000 watts is goods na good. Ito walang space, at papakit na natin mamaya yan kapag may space na. At yan lang mga ka-DIY yung update dito sa ating shop. So kahit pa paano is pumapasok na rin yung mga customer natin. At mas maganda talaga ay nandito tayo sa gilid ng kalsada, o gilid ng kalsada talaga, o highway. So mas magandang pwesto talaga kung kitang-kita yung pwesto nyo. So everyday meron na talagang naghahatid dito, yan o, Snady. Ang problema ng Snady nito is control card, at yung isa naman is mga MOSFET pumutok, itong snap. Matagal itong na-inback na tambay, pero gagawin natin yan. So yan, may mga nakadapa pang TV dito, at yung iba hindi pa namin talaga nahakot yung mga board, na mga na-repack namin ng mga board. So hindi pa namin nailagay dito kasi nga kulang yung aming mga cabinet, at the same time siyempre sa mga budget pati natin mga ka-DIY. So unti-unti lang muna natin hasta hanggang sa gumanda or dumami yung ating parts, so at yung paglalagyan natin. So konting ano lang muna. So hindi biro yung shop na ginagawa natin, kasi nga halos lahat ng parts ay kailangan pagpunan talaga natin ng pera, or talagang maglalaan tayo ng bawat appliances is pupunan natin ng pyesa. Simula sa electronics at mechanical ay magpupuno tayo ng mga pyesa dyan. So dito mga ka-DIY, ito naman yung ating solar setup. So yan, kung napapansin nyo, nilagay ko yung aking silver button dyan para alam din ng mga subscriber ko na meron tayong YouTube channel na pwede nilang
sundan yung ating mga video na ginagawa. So yun lang ang update dito mga ka-DIY sa ating bagong shop. At the same time mga ka-DIY is magkakaroon din tayo ng konting review dito sa ating solar setup na isi-share ko rin sa inyo yan mga ka-DIY, huwag kayong mag-alala. So oras natin is 9:47. So yan yung oras natin ngayon, umagang-umaga, full charge yung ating solar setup. At ang naka-load dyan ngayon is isang refrigerator. Yung naka-load dyan ngayon is isang refrigerator. At yun lang, ilaw. Yun lang naka-load ata ngayon. So dito mga ka-DIY, simula nung ginawa yung shop natin. So may isang buwan na, yun na yung reading na. Yan yung pinaka-reading, yun na-consume na ng ating solar setup. So 89.15 kilowatt hour. So yan pa lang yung na-reading ng ating watt meter simula nang ginawa yung ating solar setup. So magkakaroon tayo ng upgrade dito. Or pwede man ako mag-upgrade ng windmill. Or ayan, basta dagdagan natin to, magkakaroon tayo ng update dyan sa solar setup natin. Sa ngayon mga ka-DIY, yan na talaga yung ginagamit ko dito sa shop. At ito naman mga ka-DIY yung ang refrigerator para sa mga staff. At ito naman yung ating rice cooker na 550 watts at isang 2000 watts na para sa ulam, pangluto natin. So yan ang ginagamit namin dito mga ka-DIY kapag gusto namin magluto. So yan lang mga ka-DIY yung ating update sa ating munting shop. At kitang-kita tayo sa mga repair natin. Hanggang dito na lang muna. Paalam. Bye-bye.